Ilang sandali pa, iniisip pa rin ni Qin Xiaojun ang tungkol kina Lusheng at Dong Qingsu. Sumindi ng sigarilyo si Qin Xiaojun at napaisip ng malalim. Isang magandang guro na umibig sa kanyang estudyante, tapos kailangan pang makialam sa bulok na pamilyang iyon para pigilan sila, isang trahedya at komedya na walang katuturan. Bigla, may mga nagsisigawan, bilis, bilis, bilis. Lahat ay mukhang sabik at nag-alala, na para bang may malaking nangyari. Nagulat din si Qin Xiaojun at nagtanong. Sobrang mosisa niya kaya hinawakan niya ang isang binatang nakauniforme at tinanong, anong nangyari? Ang binatang hinila ni Qin Xiaojun ay napatingin sa ranggo ni Qin Xiaojun. Agad siyang sumaludo ayon sa protokol na militar, saka seryosong nagsabi, Report, sir. Nabalitaan po na sa ating combat zone no Siam, may isang 12-star general na umakyat sa numero 1 sa ranking board. Bukod pa riyan, nakapasok siya sa top 7 ng pangkalahatang ranking board. Naghahanda kaming pumunta para makita mismo at kumpirmahin. Kumurap-kurap si Qin Xiaojun at nagtanong ulit, hindi makapaniwala, ha? Totoo ba yan? Napabulalas din si Qin Xiaojun sa pagka-curious. Tara, tingnan natin. Hindi na sila nagaksaya ng oras at sumunod agad sa mga tao. Hindi ka pani-paniwala. Parang may sikat na kababayan, kaya may kaunting pagmamalaki. Head, maya-maya lang, nakarating na sila sa Affairs Center ng kampo. Sa loob ng lobby sa unang palapag ng Affairs Center, nagsisiksikan ang mga tao, lahat ay pumarito dahil sa balita. Ang ingay ng mga bulungan at paghanga ay bumabalot sa buong lobby. Hirap na sumiksik si Qin Xiaojun papasok. Nang tumingin siya sa malaking screen, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, pinagpawisan na malamig, at mukhang nakakita ng multo. Diretsong napabulala si Qin Xiaojun, lintik. Si Lusheng nga. Nangunguna sa General Star Ranking Board, pang-apat sa pangkalahatang ranking board, 12.5 stars, lakas sa pakikipaglaban na higit sa 3 milyon puntos na merito. Napangiwi si Qin Xiaojun, Greb. Kapani-paniwala ba ito? Nakakatakot. Sabi ng katabi niya na tuwang-tuwa, alam niyo po ba? Ang kwento na General Luna ito ay may tuturing na alamat. Wala pang isang buwan siyang nasa serbisyo, pero pagdating niya sa military region, dumiretso agad siya sa A-level na Earth Abyss battlefield na lumitaw sa linya ng depensa ng 835 TA Division. Alam niyo ba, kalahating buwan na ang nakalipas, nasira yon? Ang 835 TA Division ay kinailangang umatras, at ang Division Commander ay namatay sa labanan. Hulaan niyo kung anong ginawa ni General Lu? Hindi ka pani-paniwala. Mag-isa niyang binantayan ang linya ng depensa. Mag-isa niyang pinanatili ang linya na wasak na, at binantayan niya ito ng halos kalahating buwan. Sabi nila, ang buong larangan ng digmaan ay natabunan ng mga bangkay ng halimaw, nagmistulang bondok ang mga bangkay, peder ang laman at dugo, at ilog ang dugo. Ang mga kapatid na dumating para sumuporta ay natulala. Ang paglilinis ng battlefield ay tumagal ng 2 buong araw. Kaya sabi ko, ang mahigit 3 milyong puntos na merito niya ay maliit pa nga. Patuloy na humanga ang lalaki, talagang malamat, di ba? Akala ko kung sino. Kung si Lusheng lang pala, hindi na masyadong nakakagulat. Kinulangot ni Qin Xiaojun ang ilong niya, tumango-tango, nga. Pagkatapos kumulangot, binilog pa ito ni Qin Xiaojun at pinitik. Talagang kamangha-mangha. Sakto namang tumama sa katabi niya. Sir, ang sakit. Matapos makita ang ranking board at ang impormasyon sa 12.5-star combat power, naisip ni Qin Xiaojun, hindi pa ba sapat ito para matugunan ang maliit na hiling ng pamilya Dong? Hehe! Agad na kinuha ni Qin Xiaojun ang telepono at tinawagan ang itinuturing niyang unang asawa para kay Lusheng, si Dong Qingsu. Huwag ka na magtanong kung bakit. Mag-ayos ka at pumunta agad para kumain kasama si Lusheng. Nagdagdag pa si Qin Xiaojun, hindi mo mapipigilan to, may malaking nangyari. Ha! Makalipas ang ilang sandali, sa headquarters ng Combat Zone no Siam. Yufei, personal kang sasalubungin ng commander. Malaking karangalan ito para sa akin. Huling beses kong nakita ang commander ay sa appointment conference 5 taon na ang nakalipas. Binuksan na matandang isang matang commander ang pinto at sinabi, Yufei, pasok ka. Mopo ka. Opo, commander. Nakangiting sabi na matandang commander, magaling ang ginawa mong gayon, Yufei. Biglang sumigla si Yufei at nagmamadaling nagsabi, lahat po ito ay dahil sa tamang pamamaraan at matalinong pagutos ng commander. Tumawa na malakas ang matandang commander, umiling at nagsabi, haha, wala itong kinalaman sa akin. Ito ay dahil sa kakaibang mata mo sa pagpili, may merito ka sa pagrekomenda. Para kay Yufei, ang mga salitang ito ay parang kidlat na tumama sa kanya. Agad siyang natigilan, hindi malaman ang dahilan. Ang pagharap sa akin ng commander ngayon, hindi ba dahil sa mahusay kong performance sa depensa ng A-level Earth Abyss frontline? Ang galing na pagdepensa ko. Kakaibang mata ko sa pagpili. May merito ako sa pagrekomenda. Ano to? Bakit hindi ko maintindihan?
Hindi ko maintindihan, Commander. Pekilinaw po. Sa wakas ay nasabi ni Yufei ang kanyang pagkalito. Hindi naman nagtaka ang matandang Commander. Kinuha niya ang isang dokumento at inabot kay Yufei. Tingnan mo ito. Maiintindihan mo pagkatapos mong basahin. Magalang na tinanggap ni Yufei gamit ang dalawang kamay. Binuksan niya ang dokumento at binasa. Lu Sheng. Grabe, sobrang abnormal naman nito. Naisip ni Yufei habang binubuklat ang susunod na pahina. Isang linya ng mga salita ang sumalubong sa kanyang mata. Mag-isang nagbantay sa defense line no 23 sa loob ng 9 na araw. Si Lu Sheng ay mag-isang nagbantay sa defense line no 23 sa loob ng 9 na araw. Ayon sa hindi kompletong estatistika, si Lu Sheng ay nakapatay na mahigit 350 na level 7 na halimaw at 7,600 na level 6 na halimaw. Sa susunod na pahina, lakas sa pakikipaglaban, 12.5 stars, nangunguna sa General Star Ranking Board. Si Yufei, bilang isang division commander na may mahabang karanasan sa larangan ng digmaan, sanay nang makakita ng buhay at kamatayan, at nakasaksi na maraming malalaking pagsubok. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya mapanatili ang kanyang kalmado. Gulong-gulo ang buong pagkatao niya. Nakatitig lang siya sa dokumento sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay tuliro na parang lulubog na doon. Sa puntong ito, tumingin si Yufei sa matandang lalaki na may ekspresyong puno ng pagkabigla at napabulalas. Commander, upo muna ako, kalma lang. Parang inaasahan na matandang commander ang reaksyon ni Yufei. Natural lang ang mukha na matanda habang itinataas ang kamay para paupuin si Yufei. Nagulat din ako nang malaman ko ito. Pagkaraan na ilang sandali, nakita pa rin na matandang general ang pagkabigla sa mukha ni Yufei. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha na matanda. General Yu, malaki ang iyong naitulong ngayon. Nakatulong ka sa ating Eastern Military Region na makahanap ng isang henyo sa martial arts na napakatalino at kahanga-hanga. Ito ay talagang mahirap makamit. Mulang gayon, ikaw ang mamamahala sa 3 dibisyon, 1,182, 835 at 774. Ang iyong ranggo ay tataas din ng isang antas. Mulang gayon, tatanggap ka ng traito benepisyo ng isang lieutenant general. Tulirong tumingala si Yufei, tiningnan ang mamong mukha na matandang commander at bumulong, salamat po, commander. Ngunit sa kanyang isipan, patuloy na lumilitaw ang imahe ni Lu Sheng. Naalala ni General Yufei ang sinabi ni Lu Sheng noon na halos ikinasukan niya ng dugo. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Division Commander Yu. Kapag naging Martial Saint ako, siguradong bibigyan kita ng magandang konsiderasyon. Paalam. Talagang binigyan niya ako ng konsiderasyon. Anak ng. Akala ko deti biro lang yun ni Lu Sheng. Sa mansyon na militar ni Lu Sheng. Lagaspas. Umaagos ang tubig mula sa gripo ng lababo. Nakatayo si Lu Sheng sa harap ng lababo, dahan-dahang nagsisipilyo sa harap ng salamin. Pagkaraan na ilang sandali, bahagyang nag-vibrate ang kanyang mga ngipin at dila. Nang ibuga niya ang tubig, ang malilit na tira-tirang pagkain sa bawat sulok ng kanyang bibig ay nalinis lahat. Tiningnan ni Lu Sheng ang kanyang mga ngipin sa salamin. Napakaputi, napakaayos, halos kapantay na ng mga ngipin sa mga patalastas sa tea. Dahan-dahang hinaplos ni Lu Sheng ang kanyang mga pisngi, tahimik na nag-iisip. Ayon sa paglalarawan ng Eternal Star Indestructible Scripture, habang patuloy na dumarami ang aking mga immortal na selula, ang antas ng aking buhay ay patuloy ding magbabago. Kahit ang mga ngipin ko ay tumutubong muli. Mula nang lumitaw ang unang immortal na selula, tila nagsimula na akong pumasok sa antas ng isang uri na superhuman na nilalang. Sana lang hindi ako lumayo sa normal na anyo ng tao. Hindi ako yung tipo ng baliw sa martial arts na kayang itapon ang lahat para lang sa martial path. Gusto ko pa ring maging isang tao na may damdamin, may init. Hinaplos ng binata ang kanyang baba, nag-isip. Ang bagong pag-upgrade ay nangangailangan na malaking halaga ng Strength Beast Marrow Fluid. Natapos na ba makompute ang mga puntos na merito ko? Siguradong marami-rami akong mapapalit nito. No. Makalipas ang ilang sandali, dumaiting si Wang Yan para magulat. General Lu, ang inyong mga puntos na merito ay nakumpleto na po ang pag-compute. Ito po ang detalye ng palitan ng puntos na merito. Kinuha ni Lu Sheng ang ulat at tiningnan ang mga detalye. Mahigit 3.8 milyong puntos na merito. Ang isang bahagi ng level 7 Beast Marrow Fluid ay 100,000 puntos na merito lang. Pwede. Tuwang-tuwa na sana ang binata nang bigla siyang nagitla nang makita ang nasa ibaba. Ang mahal pala na Merhic Gold. 1 gramo ay nangangailangan na 1,000 puntos na merito. Kung ganon, ang mahigit 3 milyong puntos na merito ko ay hindi abot kahit 4 na kilo na Merhic Gold. Ano ba to? Hindi pa sapat para palitan ang hawakan ng Red Star Dragon Pattern Spear ko. Napangiti ng mapait si Wang Yan at ipinaliwanag, ang Merhic Gold po ay kabilang sa mga pambihirang yaman.
Ang reserba ng militar ay kakaunti lang din kung masyadong mura ang presyo. Ang Merrick Gold na departamento ng militar ay hindi sapat para may pamahagi sa mga general. Ang Merrick Gold ay hindi tulad ng mga halimaw na patuloy na dumarami. Pero sabi po ng Commander, General Lu, kahit hindi sapat ang puntos na merito nyo, okay lang. Dahil mayroon po kayong credit limit na 1 milyong puntos na merito na pwede niyong gastusin muna. Oh, natuwa't nagulat si Lu Sheng. May ganito palang kagandang bagay. Kung gayon, pwede nang pag-isipan ang pag-upgrade ng Red Star Dragon Pattern Spear. Sige, ayusin mo para sa akin. Gusto kong gumawa ng isang level 7 na mahabang sibat. Ang pangunahing materyales ay Merrick Gold. Ang natitirang 13.8 milyong puntos na merito, kasama ang credit ay ipalit lahat sa level 7 Beast Marrow Fluid. Tiningnan na binata ang ulat at nagtanong pa, nga pala, mayroon bang level 8 Beast Marrow Fluid? Hindi nakasulat dito. Naisip ni Lu Sheng, mukhang kailangan ko pa ring maghanap ng sarili kong minahan na Merrick Gold. Nang marinig ang mahirap na tanong ni Lu Sheng, nautal si Wang Yan. Ito po. Ang level 7 Beast Marrow Fluid, gamit ang kasalukuyang teknolohiya, hindi pa po lubusang matanggal ang mga negatibong elemento ng halimaw. Ang level 8 Beast Marrow Fluid ay mas mahirap pa. Sa kasalukuyan, wala pa pong sinuman sa militar ang direktang nakaka-absorb nito. Madaling magdulot ng iba't ibang side effects. Walang pag-alinlangan na sinabi ng binatang si Lu Sheng, okay lang. Bigyan mo ako ng 5. Sumagot si Wang Yan, opo. Ang presyo po ay 10 beses ng level 7. Ipapaayos ko po agad. Nang marinig ni Lu Sheng ang presyo, halos masukan niya ang kinain niya. 10 beses. Sige, bawasan mo na lang muna. Kumuha muna ng isang tubo para subukan. Opo. Pagkatapos, nagpatuloy sa pagulat si Wang Yan. General Lu, nahanap ko rin po ang impormasyon ni Liu Keiming. Kailangan po ba nating bigyan siya na espesyal na atensyon? Nagbilin ang binatang si Lu Sheng, huwag mo siyang ilagay sa frontline. Masyadong mapanganib doon, yun lang. General Lu, nagintindihan ko po. Naiintindihan ko. Naalala ng binata ang panahon nung magkakles pa sila ni Liu Keiming. Masyado siyang maalaga kay Lu Sheng, kahit noong mga panahong natutulog lang siya sa kles. Hoy, Saint Banal, nananaginip ka na naman ba na masama? Naisip ni Lu Sheng, hindi naman ako santo. Sa abot ng aking makakaya, ang protektahan ang mga taong gusto kong protektahan, walang masama doon. Kung may magsabi mang kumakampi ako, hayaan mo silang magsalita. Bigla, tumunog ang telepono. Tiningnan ni Lu Sheng, isang hindi kilalang numero. Sinagot ng binata, hello. Tahimik ang kabilang linya na ilang segundo, pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang isang boses na hindi inaasahan ni Lu Sheng, ang boses na itinuturing niyang unang asawa, si Dong Qingzue, na nautal, Lu Sheng, ako si Dong Qingzue. Lihim ding natuwa ang binata at sumagot, si Instructor Dong pala. Sinikap ni Lu Sheng na gawing relax at kaswal ang kanyang boses. Anong meron, Instructor Dong? Sa gabi, kami ni Qin Shaojun, gusto ka sanang imbitahan kumain. Libre ka ba? Tiningnan ni Lu Sheng ang relo, nagkalkula sa isip. 2:00 pa lang na hapon ngayon. Kung matapos kong i-absorb ang Beast Marrow Fluid, siguro abot ako. Sige, 8:00. Kayo na ang pumili ng lugar. Sinabi ni Dong Qingzue ang pangalan ng isang restaurant, pagkatapos ay nagmamadaling ibinaba ang telepono. Tut tut tut. Tiningnan ni Lu Sheng ang cellphone na naputulan na ng linya, natigilan sandali. Sa puntong ito, namula ang mukha ng binata na parang kamatis at bumulong. Sa kasalukuyang kontrol ko sa katawan ko, dahil lang sa isang pangalan, bumilis na ang tibok ng puso ko. Ang hirap ipaliwanag. Bigla niyang naisip si Dong Qingzue at napangiti ng mapanibak sa sarili. Hindi kayang linlangin ng katawan ng tao. Siguro, ito na nga ang tadhana.